Seven. Okay. Salamat kayo sa inyong pag-invitar. O salamat ko sa nagtagbo nako sa pantalan. Usagid mi ka oras nga wa nagkita ay. Nangita siya nako sa ka oras, ako nangita po ko niya sa ka oras. Pero salamat nga wa gid ko biyahe ni Pastor Jimwell. Oh, salamat sa Ginoo. So, palihog manindog ta. Abrihan ninyo ang, let's read the Bible in the book of Genesis. In the book of Genesis chapter 13, verse number 8 to verse number 13. Please read with me. Genesis 13, versikulo 8, ngadto sa 13. This is what the Bible says. Ready? Go. And Abraham said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen. For we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Let's pray. Lord, salamat kaayo. Imo ning gisulat sa imong pulong aron mapahinumduman mi time and time again mahitungod ni ining kamatuoran. Tabangi ang imong katawhan, Lord. Ikaw magpadala og healing sa among kasing-kasing. Spiritual healing, Lord, nakita nimo ang among kahimtang o gamita ko, Holy Spirit, alang sa badlong, pagdasig, pagtudlo, pagsaway, pag-encourage sa imong katawhan. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga shortcomings o gamita ko alang sa imong kahimayaan. In Jesus' name, Amen. Okay, let's talk about money. Let's talk about money. Let's talk about priority. Priority. What is priority? Priority is simply defined as something given or meriting attention before others. Daghan taog mga activities. Daghan taog mga plano. Daghan tag buhaton na adlaw. Kung unsa gali ang imong giuna, that means that is your priority. Sa kadaghan kayong schedules nimo, kung kinsay imong giadto, una, that is your priority. Daghan kag mga buluhaton. Kung unsa gali gibutang nimo sa number 1, that means mauna ang imong priority. Of course, ang atong priority nagdepende ni kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing. Perhaps that is para nimo that is the most important or something that cannot wait. Na dili na piding ihulat. Urgent matters are priority. Important matters are our priority. Now, we see here si Lot. Unsa ang priority ni Lot sa iyang kinabuhi? Asa may mas importante ni Lot? In Genesis 13 verse 5 to 6, makita nato nga si Lot was blessed by the Lord tungod ni Abram. I believe because of Abram who walked with God, unya si Lot, tikuyog man ni Abraham, gipanalanginan sa Ginoo, ang proteksyon sa Ginoo na kang Abraham niya, naaman po si Lot, so naapil po siya proteksyon. Ang blessing sa Ginoo, naa kang Abraham, unya duol man siya kay pag umangkon, kuyog man siya, so naapil po siya. And because of that protection and blessing, si Lot usab nadato sila. Silang duha, si Lot o si Abraham. Gani, grabe ang ilang pagkadato kay ingon pa si Abraham ngani,
their substance, o si Moses, ingon si Moses nga ni, the writer of Genesis, nag-ingon, their substance was great so that they could not dwell together. Di napaigo ang yuta nga ilang gipuy-an nga makaigo ang tanan nilang flocks, cattle, servants. Ito pag grabe gyud kadaghan. And so, there was a need nga sila, magbulag sila. And here, mas makita nato unsa ang priority nila. By the way, with prosperity there is always sading moabot ang prosperidad sa kinabuhi sa tao. Ang Dios nagsaad ba ang Ginoo prosperity, ha? Nagsaad ang Dios og prosperity. Not necessarily nga mamilyonaryo tatanan, but it means nga dunay pag-uswag nato, no? Nag-uswag ka. There are many verses in the Bible nga nag-promise ang Ginoo prosperity. Adunay gitawag og prosperity gospel. Kining prosperity gospel nagunahuna sila nga kanana ang prosperity mao ang end, mao ang the main purpose. It's not. Kundili money is just the means to an end. Nga ato ning gamiton nga sakyanan aron maabot ta sa atong tuyo. And what is that main purpose atong ginabuhi? And that is to serve the Lord. It was Solomon, the richest man ever lived on earth. With all the treasures ngayon niya, ang tanan, kakawangan lang tanan. Vanity of vanities. And he concluded, nga ang whole duty day sa tao, nga diri ang tao malipay, is to serve the Lord, to fear the Lord. Okay? So, ang prosperity gospel, gibypass nila na ang main purpose. Ang ilang unahuna nga, kinini ang tuyo sa Ginoo padatuon lang ta. Dili na mao. Ang tuyo sa Ginoo nganong gi-prosper ka is to be a blessing to others. Now, when prosperity come, there is always that temptation to be proud. Si Lot, I believe, wala siya ni submitar ni Abraham. Nag-away ang ilang mga servant. Wala niya tudluy ang iyang servant. Kinahanglan mo submitan ni Uncle Abram. Kay siya ang head nato. But ang iyang mga servant, medyo garbuso na. Nakig-away na. No? Makig-ilog na. And so, that's a natural temptation when prosperity comes. And somebody said, adunay tulo ka great temptation sa tao. Number one is pride. But pride can be canceled when you pray. Madaog nimo ang garbo when you live a prayer life. By your prayer life or through your prayer life. You need to pray to humble yourself before the Lord. Pride can be overcome by prayer. Not just praying tag 5 minutos lang. I mean, you live in prayer. Dayon, the second temptation, great temptation sa tao is lust. Kailibgon, kauwag. Sabi ng mga lalaki. Now, lust can be overcome through prayer and fasting. And thirdly, kining greed, no? Kining kahakog. It can be overcome through giving. Kay ang greed, gusto nimong maangkon, no? Gusto kang imuha tanan. So, ang opposite niya na is giving. You need to overcome that greed in your heart. You need to give. So, here's Lot. Pride comes up because nadabot na ang prosperity. And that's a natural thing. But praise God, we can greater see that is in us that he that is in the world. Now, sa dihang nagbulag sila, makita nato din niya ang priority ni Lot. Gipapili siya ni Abraham. Why do you think Lot chose the plain of Jordan? Matod pa niya din because of the prospect of prosperity. Ingon sa verse number 10. And Lot lifted up his eyes, kay siya may gipapili, nakita niya ang Jordan nga, it was well watered everywhere. Sa ito pa, it was very conducive sa iyang mga flocks. Well watered. Sa ito pa, there is that great prospect of prosperity.
So dili dautan kung mangandoy ta og pag-uswag. But it should not be at the expense of righteousness and godliness. Dili pwede nga isalikway nimong pagkamatarong aron lang nga muuswag ka. O dinhi na sayop gyud sila. His priority now is not godliness, it's not righteousness, but money. Ngano man, kay ingon diri ingon dinhi, but the men he chose the plain of Jordan because of that great prospect of prosperity. Kay kuan gyud kanang kung sa business ba okay gigayo, dako yung kayong porsyento nga kananaang mulambo. Pero wala niya gi-consider ang kahimtang sa Sodom and Gomorrah. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Ang tao day no, kung ang motive sa imong kasing-kasing, ang kwarta na, masayop gyud ka. I believe with all my heart, by the grace of God, money should not be the motive in everything nga atong gihimo. Sa pagwali, it should not be money. Sa pagsulwining, it should not be money. Sa pag-eskwela, many here are students. I used to be a student before. And so good pa gyud sa grade 1. Gi-instill na sa among una-una. Nga kining imong pag-eskwela, dahi dong maugid ni mo, dalan ni mo sa kamalipayong kinabuhi. Kay makwartahan ka ani, kung dili ka tinuod biya pod, miskwila man kita. Pero ay gyud paghuna-huna nga ngano miskwila man ka aron nga makakwarta mayong maka-graduate ko aron na ako'y mayong trabaho na ako'y kwarta. Ngano gusto mo na kay kwarta aron malipay ko. So ang motive nimo karon ang kwarta na. Natanawa ang tunglo sa nahitabo sa mga estudyante in taon daghan kayong mga graduate karon nga wa gyud kwarta. Ipaning inyong pastor, nga wa gyud naka matod pa niya ha. Manghud man gyud kay ko niya. Wa gyud siya sukad nakadawat og ribbon bisag mus na lang. Wala na to gi-downgrade ang pag-eskwela. I'm simply saying, don't make your studies, your kininiyang kananang imong kurso, nga mao na imong Dios. Na magunahuna na ka nga, madato na giguan kwarta na gid imong hunahuna. No. That should not be a motive sa atong kasing-kasing. So, pastor, nagtrabaho man ko, ikaw nagtrabaho ka, unsa may tuyo nimo nagtrabaho ka, aron na ako'y sweldo, aron na ako'y kwarta. Dili na dautan, pero nganong naa man ka ng kwarta? Unsaon man nimo na? Ay para ni ipalit sa akong panginahanglanon. So, therefore, dili day ang kwarta mo yung imong tuyo, kundi aron ma-meet ang imong needs. Pero kung magunaw na kwarta, aron madato ko, aron kwarta, dili na ginama, ka-viciousness na. Ba mga pastor nga, sulwiningon nato ng mga dato, kay kung mga dato ni sulwining na to, makwartahan kita ni, sayop na gigay na. Dili ginamao ang purpose sa sulwining. Sa una, karon daghan ang mga pastor nga mailan nato nga medyo daghan ang sakyanan ng pastor no. Nindot nagsakyanan sa among panahon sa una mga batanon pa mi during sa camp. Ang mga pastor among tan-awon pobre gyud gaayo. Mo nga hadlok gyud mi magpastor. Hadlok gyud magpastor kay basta magpastor pasabot gyud na nga naaginas kalisod. When I was ready, when I surrendered, and my wife being a dentist, ni ko, day, magpastor ko. Maghihapon kong, maghihapon ka na ako, magpastor ba ko? And siya, kini niyang, kabalo naman ka ha, kung magpastor ko, imong bana,
nagitas kalisod. Nya napagiti panahon sa una pagsugod nako nga basta asawa kas pastor, makasasala giga. Backslider ka kung ang imong asawa magtrabaho. So niundang kay pagka-doktor akong asawa, hantod karon di na gisaganahan mo balik, kay kalimot na ko siya. Wala kid. Inindot na to sa una pagsugod nga naa siya ay 5,000 ang simana. Mabuhi na gikuha to. Kay 500 ragong offerings kada simana. Yan, na siya 5,000. Di mabuhi na ko. Pero ingon man nga, mga backslider na yung mga pastor, nga ang ilang asawa nagtrabaho. Okay, matinud-anon man gid ko. Gracias Ginoo. Sunod lang po ko. Sige day, undang ka sa imong trabaho. Undang ka sa siyang trabaho. Wag ito 5,000 simana. Ang punto nako nga, salamat sa Ginoo nga sa dihang nisurrender ko pagka-pastor, wagi ko nagunahuna nga makwartahan ko. That should not be the motive sa tanan natong pagabuhaton. Ang ato gideng tuyo sa atong pagabuhaton mo ni, Lord, I will just serve you. I will just serve you. Natanawa si Lot. Sa dihang gipili niya ang Sodom o Gomorrah. Pirmiro ani no, ang downward step ni Lot. Pirmiro ani, makita nato padire, ang iyang tent was toward Sodom. Wala pa gid siya sa Sodom. Sa suburbs pa siya, nag-tent pa siya sa gawas. Kung basahon niyo sa unahan, si Lot naana sa sulod na siya sa Sodom. Then he was at the gate, sitting at the gate of Sodom. That means, dahimo na siyang counselor, tingali, or leader sa Sodom. Oh. Dito na gid ang iyang residence. Nganong nakaabot man siya dito sa Sodom o Gomorrah? Because his priority was financial success. Pangitaa ang Diyos, ayaw ang kwarta. Oh. Kung very kanang kuan ba kanang balibay nga ni kung dili ni pangitaon ang kwarta, pangitaon nimong Ginoo, tagaan kag kwarta sa Dios. Pero kung kwarta gali imo pangitaon, dili ang Ginoo, di gyud ka kakita sa Dios, di po ka kita kwarta. Oh. Pero kung dili ka magmain sa kwarta, Lord, I will just serve you. Kung makaplagan nimong Ginoo, nakaplagan sa nimong tanang mga butang, kay ang Dios mo'y tag-iya sa lapi. So kinsa man yun diribing, nangitag kwarta. Kalimti na, pangita ang Ginoo. When you find God, you can always find your resources that you need. Kinsa ni nangitag gwapang asawa, gwapa buutan, dato, gwapa buutan, naanatanan. Ayaw pangitaan na, pangita ang Ginoo. Oh, when you find God, He knows what is best for you. Tanawa ang mahitabo sa tao when money becomes his priority. In 1 Timothy 6, verse 6 to 11, ingon diri, but godliness with contentment is great gain. Contentment. Ang tao nga diskontento, he always look at the things that he don't have. Ang iyang kanunay gitan-aw, ang butang nga wala niya, nga tua sa lain. Daghan nagugayng naan niya, daghan gyud kayong nagihatag sa Ginoo niya. Pero wa gid siya nalipay kay wa niya tan-awa, wala niya gi-enjoy, wa niya pasalamati, wala niya gi-enjoy ang naan niya. Ang iyang nakita ang usa ka butang nga tuas lain nga wala pa niya. Tuwa sa nagtutok nga do. Nya, mukuyog kining discontentment, mukuyog ini ang envy, ang pagkasina. So, ang contentment, you are enjoying what God has given you. Kanang, kung sa man naani mo karon, i-enjoy na. Wala na nagpasabot nga, dili na ka mangandoy pa og dugang ana. But, sa right time, you believing, nag-serve ka sa Ginoo, ihatag na sa Dios, but you are already enjoying sa naani mo. Salamatan ni mong Ginoo. Lord, salamat ani Lord sa imong gihatag, mo imong gihatag. Na ako'y bagong ukay-ukay, na ako'y sapatos nga ukay-ukay. Lord, salamat ani. Oh, na ako'y mauni akong naong karon. Ay, wala pa ba nahuman ang Ginoo pag umol sa imong naong. Oh.
Adunay na minyo, o gwapa gid kayo yung giminyoan, agkuyo panahuman ang Ginoo. Pag pila ka tuig, pagkaburos, nausab ang ginatanan. Nausab gyud ang naong sa iyang kagwapa. Di na gyud mao. Gipili gid niya to kay mao gyud gwapa. Kaingon pa nila, ang naong pastor mausab ra. Ang kining kinaiya di na gyud mausab. Oh. Dili day ang kining sa to ang naong kuno di na mausab. Ang kinaiya pidi mang usbon. So kita niya gwapa man bahag mao to kinaiya, mausab ra pito ng kinaiya pastor kining dagway di na magin mausab. So kini kay gwapa na ni siguro na ni. Usbon na la kung kinaiya. Kuy na nausab gyud ang kagwapa. Pasalamati sa ang naong nga naa nimo karon. Kay wala pa nahuman og umol ang Ginoo nimo. Mausab ra nang naunga. Do maumaon na gid na pero napay kulang ana ba? Magwapo ra gyud gihapon ka. Oh. So thank God. Pasalamati. Pasalamati Lord, salamat Ginoo sa akong naong. Kasagara ra bagyong mga batanon wa gyud dalipay silang naong. No, lipay kay sa naong dot. Ha? Or ikaw ra gid ngali na lipay dong. Thank God. Be content. Be contented of what you have. Enjoy it. Salamat. Nakay bike, nakay motor, will enjoy it. Ayaw pagkasina sa uban. Someday, mag-faithful ka sa Ginoo, yara nang ihatag. Now, ingon diri sa verse number 8, basically, having food and raiment, it is therewith be content. Now, tanawa verse number 9. We have a wrong priority in life when money becomes our priority. Like Lot. He failed to consider the influence of sin sa Sodom and Gomorrah. Ang iya ra gyud gitanaw to ang financial prospect. Mao ra yang gitanaw. Kay mo may priority. Wala niya tanawa ang epekto sa sala sa Sodom ug Gomorrah. Nabutaan siya ana. Backslider man yang kasing-kasing. Kaya ngiyang motive, wa man, salapi naman. Gisulti na sa Bible sa verse number 9. 1 Timothy 6 verse 6 to 11. 9 na lang ta. But they that will be rich, unsa niya kind of riches? Kining riches ba nga wala kuyugi sa Dios. Money without God is a curse. Ang kwarta nga wala kuyugi sa Ginoo ug dili sa Ginoo nga paagi tunglo na sa tao. Oh. May pagwa kay kwarta. Kaysa duna kay kwarta nga walay Ginoo. Pero ang nindot pag yun, duna kay Ginoo, duna po kay kwarta. Ano maingon man taan ng kanang bahalag wa ko'y kwarta, basta na ako'y Ginoo, nga pwede man nga na ako'y Ginoo, na po ko'y kwarta. O, dahil kita. Oh. But, kung riches gali ang atong priority, biyaan bigyan natong Ginoo. Oh, biyaan gini mong Ginoo. So don't make money your priority. Ingon dire, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, purged themselves through with many sorrows. Tanawara, a wrong choice because of a wrong priority in life. Unsay resulta? Snared o temptation. Ingon diri ha, mahulog ka sa temptasyon. Wala giingon diri, basin kung mahulog ka. Giklaro gyud, mahulog gyud ka. Oh. You try to study sa mga pastor nga nahulog sa temptasyon. Asa nagsugod? When their heart departed from God. Unya didto na sila ang ilang motive, ang kwarta na. Oh. Na sa panahon gali ni Lot nga usaray duhara ni Sodom ra Gomorrah. Duhara ni ka syudad. Karon pa nga bisan asa ka sa kalibutan, sa suok sa kalibutan, bisan diri sa pigkarangan, Sodom ug Gomorrah na. Daghan ng bayot, daghan ng tumboy. Sodom and Gomorrah na, bisan asa ta. Oh. There is always that prospect
nga kita mahimong sama sa Sodom ug Gomorrah o sama ni Lot. And therefore, we need to be reminded, don't make money your priority. God is ought to be our priority. Righteousness, godliness is ought to be our priority. Ingon dire, mahulog. Oh, giklaro gini dire, mahulog yung ka. Wala ingon dire, di ka mahulog. Basin, mahulog yun. Oh, will fall into temptation when money is now your priority. Next is a snare. Unsa ning snare? Litag. So Lot became captive. He can't get out now from Sodom. Di na siya kagawas sa Sodom o Gomorrah. Di na yun siya kagawas. Na kining snare, litag, sakit man eh. Mahiktan man gani, maputol maging ulo ning animals nga malitagan. So sakit ba? Mahulog ka, malitagan ka, then unsa pa gyud? Into many foolish, daghang mga kabuang nga og mga kasakit nga kailibgon. Kabuangan. When money is your priority, you will fall into temptation, you will be captive by sin, you will do some foolish things, and then foolish thing and heartful lust, kailibgon nga makasakit, magngut-ngut nga kasakit, foolish. Oh. Dugay na mata kadungog ining mangukutay og bulawan, no? Mangukutay og bulawan ba? Kinsa man yung nakasulay og mangutkot og mangalot og bulawan? Kinsa kay mo kuyog ko. Puro ra gyud na istorya nga nakakalot og bulawan. Abi ninyo ito sa amo, dili na kaluton ang bulawan. Ingon sila, di na kaluton. Kay nakita na ang bangkir, pagkadako sa bangkir nga puno sa bulawan, nganit ngili kadako. Unya, ang sakyan barko. Muna ang atong buhaton karon, Brad, mag-amot-amot ta aron abangan na to ang barko nga sakyan sa bulawan. Di ba? Kadungog mo ana nga scam? Oh. Oh, mag-amot ta og kwarta kay atong abangan ang barko. Minong sa kapastor nga nakahuna-huna siya nga, kuha lang na nato ng bunker og bisag usa lang kabaritang bulawan. Ibaligya na to. Ngano mag-amot pa man tag 500, tag 1,000. Ibaligya din na to na. Ang kuha na natong bunker bag usa lang kabulawan. Bunker ba sudlanan ba brani kadako. Pero bag kinini ang kuan kuno langob nga punos bulawan. Aron ibaligya na to, abangan na to barko, ay dili kanang unsa pa ilang makatarungan. In town, doon ay daghang magkristohanon dito akong na istorya. Ang uban naghatag og tag 20,000, tag 10,000. Ang uban tag wagi kwarta tag 500 na lang. Layo na kay nang December, makalarga ng barko. Pagbisita na ko niya, kumusta man yung barko? Nilarga na. Pero miro, hapit na pastor. Karon human namang December, saan naman ta karon? September naman niya. Kumusta man yung barko? Nilarga na. Makatawa na. Pero wala na. Nailad na. Dili yung kakatuo. So kapag kabugo yung ayo. Nganong nituog yun sila. Pero mga pastor na. Oh. Napasig ko ba niyo diri? Niapil og ambag-ambag ng bulawan. Dayon ba hurtful lust. Unya, ang ending, which drawn men into what? Destruction. That's the end sa kinabuhi nila. The sinful influence of Sodom and Gomorrah later destroyed, unsa may gi-destroyed sa kinabuhi nila? Everything. Di man eh. Lot lost his wife, lost his children, lost his in-laws, and his grandchildren. Giingnan niya ang iyang mga in-laws. So, ingon ang anghel, malayas ta kay, sunog ko na ni, gitawan siya. The Bible said, gikatawan siya, makiri, gimak siya sa iyang mga in-laws. Di man nagbulag sila ni Abraham kay ang ilang kabtangan,
Dili na paigo. Grabe yung kadagan. Pero sa dihang silat, migawa sa Sodom o Gomora, bisag kanding, wa gid siya naguyod. Bisan kong iring, wa gid siya nabitbit. Ang iyarang nadala, ang tulo, iyang asawa, o iyang duha ka anak babae, ang iyang asawa, wa pagyod, nakagawas, na hinamatay, na himong pillar of salt. Unya ang iyang duha ka babae nga anak, ang kasing-kasing o ang hunahuna, wa nagyoy kalainan sa Sodom o Gomora. And you know the story sa ilang kinabuhi. You see, Lot lost everything. His testimony, his integrity, and that was the last time, nabasa na to, ang life ni Lot. Oh, the Bible says, in the book of Peter, lust, vexed, distressed, or irritated with the filthy conversation of the wicked. While Lot was in Egypt, was he happy? Malipayon ba siya dito? No, the Bible said, he vexed himself, distressed, irritated. Kung ano gina ito sila, kanang anak gito sa Ginoo. Pero magulanon siya na nagpuyo siya sa Sodom o Gomora. Uy, when in fact, the purpose nga nung niadto siya, because he was thinking that money, success, financial success, moabot niya bisan kung dili siya kuyugan sa Ginoo. Don't make money your priority. Make God your priority. Sa atong una-una, kanunay gitang tintalon. Kita manggod nga walay dili daghang kwarta. Labi naming mga pastor. Daghan kayog needs ang project, ang loti, daghan kay project, daghan kay di mahurot. Daghan kayong panginahanglanon. Tungod kay ang among panginahanglanon sa ministry, ang material things mapalit sa kwarta. Ang pastor, usay matintal nga ang nasiyang hunahuna puros na kwarta. Magsulwining siya niya, mangita siya, mangita tanin dato-dato kay mamsulwining ni magkuha na to, muhatag manig. Amo hatag biya gyud, pero kumaw na niya itong motive, di na mao. Oh. Nya, unsa na ni pangbuhaton sa uban? Kay ang amo magong problema mapalit ras kwarta. Ang simento, ang gasolina, ang bugas mapalit ra man na. Manang sa huna sa kwarta. Una lang ko ito'y kwarta karon, sulbad begini problema. Usay makalimot naming mga pastor. Ang among gikinahanglan dili gyud ang kwarta. Ang among gikinahanglan ang gahom sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo. Oh. So ayaw tabangi imong kagalingon sa grasya sa Ginoo. Unsa man ay dapat atong priority? Oh. Sa 1 Timothy 6 verse number 11, mauni ang atong sunod-sunuron. But ingon dire. Ay sumpay man sa sa 1 Timothy 6 verse number 10, for the love of money is the root of all evil. And ingon pa dire, masayop tas pagtuo ha, masayop kita sa pagtuo. Masayop na kita sa pagtuo na to. Ang atong kanang confession of faith, no? Dili na mao. Masayop na ta, mubiya na ta dira kung ang atong kasing-kasing kwarta na. Then, purge themselves with many sorrows. Kaguul sa kasing-kasing. Kaguul. Magulanon nga kasing-kasing. Pero unsa man ay atong priority? Unsa man ay atong sunod-sunuron? Verse number 11. Pag dinita mo tapos, ingon din but thou, O man of God, insa atong sundon, insa palayo nining mga butanga, unsa man ning butanga nga mo budagan ta, mo karatil ta og dagan. Kining love of money. Then unsa may atong sundon? Ingon diri, kini mo'y sunda. Pagkamatarong, pagkadyusnon, pagtuo, gugma, pailob, pagkamaaghop. Kini mo'y pangitaa. Kini mo'y sunod-sunura. Kung kanay mong sunod-sunuron, kuyugan gigas anghel, kuyugan ka Holy Spirit, giyahan ka niya. O nagsulti na daan ng Ginoo, kinsa tong mangita, makakaplag yun.
Unya kining mga butanga, ako'y mo gini tinuod nga treasure di ay sa kinabuhi. Mo gini tinuod. Malipay ka ani. Oh, righteousness. Ay sunod-sunura ng ikaw mo'y mahimong pinakagwapo. Ikaw mo'y mahimong pinakagwapa. At timana na lang ng naong nga naani mo. Ayaw na pagunahuna nga. Ako'y magtigom dyan ko kwarta ani karon pa-injeksyonan ako ni akong ilong. Mutaas pa ni. Unya, nakita kong babae nang maligya siya og kuan. Nang maligya siya og sabon nga pampaputi. Maligya gid siya ito sa kininiyang tindira sa merkado ba? Naminaw ko ba? Kini day, mo puti gigaan ni day. Oh, puti gigaan ni. Nakita ra ba nako sa imong naong day no nga dagang kag mga itom-itom, puti gigaan ni. Ako nagtanaw, nagtawa ko. Kay ang nagbaligya gali itom. Oh. Pero atong pastor ba gibaligya upaw man nga pastor gibaligyan siya og kuan, gibaligyan siya og para patubos buhok. Nituo man ang pastor, pulo siya ang iyang mga membro magkatawa. Siya to nagkatawa gipalit ang pastor. Why are you laughing? Pagkahuman mga tawa mo ipalit ko ani siya. Wa ka kabantay nga katong nagbaligya nimo. Upaw man pud to. Masayop gyud ka. Kung ang imong priority dili na pagkamatarong. Oh. Mahulog giinan sa inyo mahulog ikaslitag. Pangitaan ni pagkamatarong, godliness, pagtuo. Nahaman nimo ni makaplagan. Kini pagkamatarong ug pagtuo. Diha man is Biblia. Lisod ba pangitaong Biblia? Ang Bible, naa ang Bible na to. Tiniman nimo ni makaplagan. Pagtuo, ang gugma, patience, meekness. Ganina medyo sa lua lang ko nga. Ganina medyo nawa gyud ang akong pailob. Ingano man kay kasi aron ako. Nya. Sa kauras ako hulat diri magyapon. May gali ka magikubiyahe ni Jimwil. Salamat sa Ginoo. But follow after this, meekness, patience, love, faith, God. Kini may pangita. Kay ingon ang Bible, this is a great gain. Kapoy kaayo, magikumpetensya. Kani bitong magkumpit ka nga, magkompetisyon ka no nga, ako untay pinaka-bright, ako untay pinaka-nindot mo kanta, para ba sa imong kagalingon ba? Dili ba para sa Ginoo? Kapoy kay na. May pa mo give up ka, Lord, ikaw akong pangitaon, Ginoo. Ikaw akong pangitaon sa akong ginabuhi. And you will find peace and contentment. And you will be happy when you find the Lord. Dili lisod pangitaon ng Dios. You can wake up early in the morning and you can always find God. Early in the morning, ang uban naghagok pa. Ikaw mata na. Basa na sa Bible, nag-ampo na. Nag-fellowship na sa Ginoo. Samtang ang uban, busy sa TikTok, busy sa Facebook. Ikaw, nagbasa sa Bible. You can always find God. Pero kung ang imong sunod-sunuron, ang salapi, ang kailibgon, ang butang ining kalibutana, hago kayo. Unya, when you find it, sa diyang imo ning makaplagan, you can always feel it's empty. Wa day pulos. Nagasulay ba ka uhaw kay kanya, nag-inom kag tubig sa dagat? Uhaw kay ka. Giinom nimo parat, samot kang uhawon. Ingana ang butang sa kalibutan. Ang imong kauhaw, imong punan sa butang sa kalibutan, mabati nimo nga mosamot kag kauhaw. Seek God. Our priority is ought to be God. Lot had a wrong priority. Money.
pleasure. But Paul said to Timothy, Timothy, dapat mo niya atong priority. Follow these things. Righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. You will be happy and contented. Let's pray. Lord, salamat kayo sa imong pulong, ay imong mingi pahinumduman ni ini. Salamat kayo, Lord. In Jesus' name I pray. Amen.